morning, good morning, good morning, good morning, morning devotion family. How is everyone and how is everybody? I hope and pray na lahat tayo ay nakapagpahinga ng maayos, nakatulog na mahimbing kagabi because today is another day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ako po muli si Pastor Bong, bumabati ng isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. Good morning, every gising is a blessing. Magandang umaga sa lahat ng mga anak ng Diyos. Mga kapatid natin yan sa Pilipinas, sa Middle East, sa Hong Kong, sa Europe, sa France, Italy, Spain, Germany, magandang umaga sa ating lahat. Mga kapatid natin yan sa Ireland, good afternoon. Napakaganda ng ating panahon ngayon, malamig na naman mga kapatid. It's really indeed a very, anong tawag dito? Cloudy day, no? At ang lamig ng panahon. If you just go outside, huwag kalimutan magdala ng jacket. Lalo na yung mga maginawin. Ayan. Wherever you are, kindly share, tag our friends for our morning devotion so that they can also hear dito sa ating morning devotion. Wow, may Philippine flag. Happy Independence Day po. Yes, Happy Independence Day sa lahat ng mga Pinoy sa buong Pilipinas. Happy Independence Day. Maligayang araw ng kalayaan. Ayan, itayo ang bandila ng bansang Pilipinas. Good morning. Ayan, sige po, i-share po natin itong ating very special edition ng ating morning devotion. Independence Day edition ng Morning Devotion. Sabihin mo sa katabi mo, Happy Independence Day. Praise the Lord. Alam nyo kung gaano kahalaga yan, ano? Itong Independence Day ng Pilipinas. At napaka-memorable at talagang ito ay nakatatak na sa puso at isipan ng bawat Pilipino. At dahil Independence Day ngayon, pure Tagalog. Tawag daw. Kasi may mga nakikinig sa atin ng mga ng mga ibang nationalities. Okay, pero damihan natin ng Tagalog. Okay. Magandang umaga, mapagpalang araw sa ating lahat. Sa pasimula ng ating morning devotion. Ano bang Tagalog ng morning devotion? No? Umagang debosyon. O, ayan ha. Binabati ko po ang lahat na may birthdays ngayon. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, tanggapin nyo ang balloons from Morning Devotion Family. Ang aming nagagandahang mga lobo. Ayan. Yes, palakpakan ang lahat na may birthday. Okay, ganun din binabati ko ng happy anniversary ang mga mag-asawa dyan, mga loving couples na nagse-celebrate ng kanilang anniversary. Happy anniversary. Okay, good morning kay Apple Shane Vidanes Apricio. Good morning. At dumako tayo sa ating early bird for today, all the way from Florida. Okay, ang ating early bird ay si Kuya Sunny Clarin. Congratulations, Kuya Sunny Clarin. At ito ang kanyang comment. As the sun rising, the breeze of the warm morning air fills the sky, looking what the day will bring. Will it be fruitful or will be sad? But don't be weary, my friend. God will give us joy. Only Him that gives us peace. Only Him we can depend. Only Him that gives us everlasting love. He is my Jesus. Good morning, church. Talagang ganda nung tula ni Kuya Sunny na yun Praise the Lord. At ang ating second runner-up ay si Sister Elma Katapang Florendo. Ayan, Kuya Sunny, tanggapin mo ang iyong early bird prize kay Lord mamayang 11:47. Congratulations, Kuya Sunny.
At ang ating third runner-up ay si Sister Marisa Galve Wong. Okay, ito naman ang sabi niya. Okay, every day is a miracle, every moment is grace, every heartbeat is a blessing, every breath is from the Lord. Blessed morning everyone, God is good all the time. Congratulations sa inyong tatlo, Kuya Sunny, Sister Elma, and Sister Marisa Galve Wong. Kaya lang may nakalimot, nabanggitin yung ating magic word for today para tayo mag-umpisa ng sumayaw at kantahin ang ating pambansang awitin ng morning devotion. Okay, ayun, hindi talaga nagfe-fail si Sister Eileen Williams. Mahal na mahal kita, Panginoon, kailanman hindi kita papali. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y lang. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pupurihan ka habang buhay. Pakilikod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay. Pupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay. Pupurihan ka habang buhay. Pag-iling ko sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, we love you so much, Lord God. At dahil si Kuya Sunny ay nag-early bird today, sabi ni Tats, Kuya Sunny, lipat ka na dito. Ayan.
Shoutout nga po pala sa mga taga Baler, Quezon. Yung aming mga kababayan dyan sa lalawigan ng Quezon. Sabi ni Nanay Nida. Advance happy birthday sa anak ni Nanay Nida na si Nor Laili Avenilia Querijero Lingan. O yun, ang iksi ng pangalan niya. Advance happy birthday. At happy birthday din kay Sister Gemma Alonso. Happy birthday. I'd like to acknowledge si Sister Marnie Ombiga Men Chavez. Good morning, kapatid. Good morning din kay Sister Sheila Clarin at kay Ate Dang Clarin. Good morning. Magandang umaga po. At sa lahat ng nakatunin sa ating morning devotion, good morning kay Shen Mikay. Good morning mga kapatid natin dyan sa Pilipinas, sa Middle East at all over the world. Mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating morning devotion, itong ating Independence Day edition ng morning devotion, kindly tag, share to our friends dahil napakaganda po ng ating pag-aaralan ngayon. Yung nung ating na-experience or na-achieve ng Pilipino yung Independence Day, lahat po ay nagdiwang, no? All Filipinos, even those yung mga katipuneros, yung mga nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. In a worldly view, victory represents when you stand out. Talagang nakatayo ka, stretch your arms kasi you are victorious. You are extending that victory, no, physically. But when it comes to the Lord, ito ang matututunan natin. The ways of God is not the ways of men. At iba, pag sinabi nating victory sa Panginoon, it's not that how tall we are, how tall we stand with receiving the victory of God, but it is the opposite. Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Magtataka ka siguro, ano yung sinasabi ni Pastor Bong na yun? Ano kaya yun? Bakit ang victory kay Lord hindi lang pag nakatayo? As we continue our life principles, mga kapatid, we're gonna learn a very powerful lesson today that victory, the achievement of victory, how we receive the victory, how we celebrate the victory, how we're gonna stand taller, yan ang maintindihan natin. I-share po ninyo, itag natin sa ating mga kaibigan, and wag kayo ng pipindot. Makinig mga kapatid. At marami tayong matututunan ngayon. However, bago tayo magkaroon ng worship song mga kapatid, I'm encouraging you, if you have any prayer request, you can type in the comment section any prayer request that you would like us to pray as a family. Dito sa morning devotion, there are many testimonies of how really is amazingly working in our prayers. At napakarami na nating prayer request dito na talagang tinugunan, sinagot ng ating Panginoon Diyos. Kaya po, kung meron kayong prayer request, kindly type in the comment section habang tayo po ay kumakanta ng ating worship song. And believe this in your heart that a family that prays together is a powerful family. Sige po, let us all come to worship our living God. Samba
That was a very powerful worship song, and indeed, it is a prayer as well. Yes, isang panalangin na itinataas natin ang kadakilaan ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Kindly type in the comment section, Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Kindly type in the comment section, Ikaw lamang, Panginoong Jesus. It is a declaration that our faith alone is anchored in Jesus Christ. It is a declaration na lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, mga kapatid, it is all about Jesus. Type in the comment section, Ikaw lamang, Jesus. Panginoon, Ikaw lamang. Kung may prayer request ka, meron kang hinihingi kay Lord, wala ka na ibang paghihingan yan. Walang ibang magbibigay sa iyo. Walang ibang magpo-provide sa iyo. Walang ibang magpapagaling sa iyo. Walang ibang magpapagaling doon sa pinagpe-pray mo. Dinedeclare mo ganito Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Yung papers na nilalakad mo, yung pinagpe-pray mo, gusto mong makasama yung pamilya mo, gusto mong magkaroon ng panibagong trabaho, you have that faith in Jesus Christ. At ang declaration natin ngayong araw na ito, Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Or Panginoon, Ikaw lamang. It's the other way around. But what matters is, may declaration ka today na bago ka lumabas ng bahay, dinedeclare mo na. Kiniklaim mo na. Lord, lalabas ako ng bahay, mag-a-apply ako ng trabaho. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang gagabay, ang magbibigay, ang magpapatnubay, at mag-iingat sa akin. Saan man ako pupunta, wherever I go, Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang magpoprotect sa akin. Or you're going to a blood draw, magpapatest ka, magpapalab ka. Have this faith in your heart. Lord, Ikaw lamang, Panginoon, ang magpapagaling sa akin. Ikaw lamang, Panginoon, ang magbibigay sa akin ng napaka-special gift sa birthday ko ngayon. Ikaw lamang, Panginoon. Yan ang declaration natin. Believe this in your heart. That as we pray today, our prayers is already answered. Heavenly Father, we come humbly at your feet today. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon Diyos, ng may buong pagpapakumbaba. Lumalapit kami, Panginoon Diyos, ngayong umaga na kay ganda na pinagkaloob mo sa amin. Na ikaw ang aming itinataas. Ikaw ay dakila, magpakailanman sa buhay namin. Tinataas namin ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon Diyos. Itinataas namin ang lahat ng aming mga alalahanin, ang lahat ng aming mga suliranin, Panginoon Diyos, sa iyong paanan. Tangi ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang sa amin nakakaunawa. Tanging ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang sa amin ay nagmamahal ng tapat at dakila, Panginoon Diyos. Lord, we lift up everything to you today with a humble heart. And as we lift up our prayers, our petitions, our supplications to you today, Father God, we believe in our heart, Lord, that all our prayers na lahat ng panalangin namin, Panginoon Diyos, ay isa-isa mo nang sinasagot sa bawat anak mo na nakikinig ngayon. Wherever they are, saan man sila naroon, Panginoon, yakapin mo ang bawat isa. Hawakan mong aming mga kamay. At ayaan mo, Panginoon Diyos, na maramdaman namin ang presensya mo sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, at sa araw na ito. Habang ipinagdiriwang namin, Panginoon Diyos, ang kalayaan ng bansang Pilipinas,
Pinagdiriwang din namin, Panginoon, araw-araw ang kalayaan na ipinagkaloob mo sa amin sa iyong kamatayan sa krus. Araw-araw, Panginoon Diyos, bawat araw na ikaw ay maiisip namin, Lord, it is really the real Independence Day sa buhay ng bawat Kristiyano. Because you have set us free from the bondage of sin, na hindi na kami alipin ng kasalanan, Panginoon Diyos. Salamat sa iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo, Panginoon Diyos. At yun ang tunay na kalayaan. Yun ang tunay na independence, Panginoon Diyos. Hey, amen, Lord. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos na buhay, na hindi nagsasawang palayain kami, Panginoon Diyos, sa anumang aming pagkukulang. Ano man ang aming nagawang kasalanan, Panginoon Diyos, na every time that we ask forgiveness, your mercies are new every morning. Itinataas namin, Panginoon Diyos, ang puso ng bawat isa na anak mong nakikinig ngayon. May mga prayer request kami, Panginoon Diyos. Lord, we claim na tinutugunan mo, Panginoon. Kino-comfort mo at sinasabi mo sa amin that you are always in control. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Kristo Jesus. Salamat sa mga anak mong nakikinig ngayon. Salamat sa mga anak mong nananampalataya, Panginoon Diyos, na ang buhay namin ay pinagpapala mo sa araw-araw. Saan man kami naroon, Panginoon Diyos, pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Pagpalain mo ang bawat pamilya, Panginoon Diyos, na nire-represent ng iyong mga anak. And let your favor and provision be upon each and every one of us. We love you, we honor you, as we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen and Amen and Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. Again, Happy Independence Day. The topic that we're gonna discuss today is this. We stand tallest and strongest on our knees. Yan. We stand tallest and strongest on our knees. Sabi ko sa inyo kanina, nung nag-celebrate yung mga katipunero sa kalayaan ng Pilipinas, ang bansang Pilipinas, nung nag-celebrate tayo, mga kapatid, lahat nakatayo, lahat sumisigaw. But bilang Kristiyano, mas lalo tayong tumatangkad, mas lalo tayong lumalaki pagka tayo ay nakaluhod sa ating Panginoon. We stand tallest and strongest on our knees. Biblical principle? Yes. The book of Daniel, babasahin natin, chapter 6, verse 10 to 11. Daniel chapter 6, verse 10 to 11. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Then this man assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Again, Daniel chapter 6 verse 10 to 11, nung malaman ni Daniel na inilabas na ang kasulatan upang siya'y hulihin, he went home, and in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. That this man assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Obviously, the background of the story, kinainggitan si Daniel. Ginawan siya ng mga hindi magagandang kwento na siniraan siya sa hari. At anong ginawa ni Daniel? He did not fought them.
He did not fight tooth per tooth, eye for an eye, no. Nilabanan ni Daniel ito ng panalangin. Dahil alam ni Daniel, walang imposible sa Panginoon. Hinuli siya. Iniharap siya sa hari. In history, nilagay siya sa lion's den at naging maamong pusa ang mga leon na yun. Hindi siya kinain. At napag-aralan din natin dito yan na bago ilagay yung isang i-execute sa mga lions, ginugutom nila yung mga lion para siguradong kakainin nila yung kanilang prey. But this, the story of this, no? I'd like to share to you a story of an older pastor. Itong older pastor na ito, he is into the habit of challenging his congregation by quoting Jeremiah 33 verse 3. This is really a very powerful verse that I want you to memorize. Na gawin ninyo itong memory verse. Jeremiah 33 verse 3. Call to me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot. Ako'y tutugon sa iyo. Aking ihahayag sa iyo yung mga great and mighty things na hindi mo alam. So as this older pastor look at the congregation, china-challenge siya ang congregation. And as you are listening right now, being your pastor here in morning devotion, I'm telling you this, I'm challenging you. It works. It works. You call unto God, and God will answer you. And God will reveal to you, God will show you mighty things. He will do. He will show you mighty things na hindi mo alam. Ipapaalam ni Lord sa iyo yung mga bagay na dapat mong malaman upang patuloy kang maging malakas at maging matatag sa buhay. This is a simple thought. This is a very powerful verse, but it carries a tremendous truth. Paiksi lang itong verse na ito eh. Simpleng katotohanan pero matinding katotohanan ito. That God wants us to call Him. Ang gusto ni Lord, tumatawag tayo sa Kanya. In fact, many times, God allows disappointments, God allows difficulties into our lives so that we will draw closer to Him in an intimate communion. That's true. God will allow these disappointments and difficulties in life. Hindi hinayaan ni Lord yung mga bagay na yun, mga kapatid, para magmukmuk ka, para ibabad mo ang sarili mo sa kalungkutan, para magbabad ka sa mga negativities. But God allows disappointments para mas lalo kayong magkaroon ng intimate moment ni Lord. Yung wala ka na talagang magawa. As in talagang lubog na lubog ka na. Yung para bang nakakahinga ka na lang dahil yung ilong mo na lang ang nakalabas. Yung mukha mo na lang ang nakalabas. Yung ulo mo na lang ang nakalutang. Yung buong katawan mo nakalubog na. Yung wala nang magawa yung kamay mo, wala nang mapuntahan yung mga paa mo. But all that you can do is to speak to God, to pray to God. Ang tawag doon, intimate communion kay Lord. Yung lahat ng bagay inalis sa'yo. Nawala ang lahat ng bagay. Even yung lakas mo nawala na. Nagdi-deteriorate ka na. But look at this. God will have an intimate communion. Sabi ni Lord, kung kailangan gawin ko ito sa iyo, I will do this for you so that you can have an one-on-one to me. Church, tandaan niyo ito, mga kapatid. Ang panalangin, prayer, is a very powerful tool for believers. Bakit? Bakit, Pastor? Sa pamamagitan ng panalangin, pinagpapala tayo ng Panginoon at sa pamamagitan ng panalangin, pinalalaya tayo ng Panginoon Diyos. That's true. Ilan sa inyo dito ang aamin na kaya kayo nakakilala sa Panginoon Diyos, na kaya ka nakikinig ng morning devotion, na kaya ka umaattend sa church, na kaya ka umaattend ng Bible study is because one day in your life, there was a person who used by God who prayed for you.
Na kaya ka napalapit sa Panginoon kasi may nanalangin para sa iyo. It might be your friend, it might be your mother, it might be your sister, your brother, your relative. May isang taong nanalangin sa iyo. And through that prayer, I'm telling you, God was pleased. Napakaganda niyan. Nakakalungkot lang sa maraming tao na naririnig natin. It makes me feel sad na pag wala na silang magawa, ganito pa yung word, pag-pray na lang. Kung wala na magawa, pastor, nag-pray na lang ako. Huwag ganon. Huwag ganon, oy. Huwag mong lalangin yung prayer. No. Kung meron kang unang dapat gawin, yun yung prayer. When problem comes, luhod, pikit, iyak sa Panginoon. Because we stand tallest and strongest on our knees, mga kapatid. And through prayer, the Lord will hear us. Through prayer, He will set you free. Bakit? In prayer, we profess our need of Christ. Through prayer, we profess and we ask for His solution to our problems. Through prayer, we also learn to worship Him. Through prayer, we also grow spiritually in His loving presence. Hindi ba't ilan sa inyo ang mag-a-agree dito? Na sa tuwing nananalangin kayo, nararamdaman mo na yayakap ka ni Lord. That every time you pray, hindi mo nararamdaman pumapatak ang luha mo. Alam niyo, pag na-experience niyo yan, ibig sabihin, buhay na buhay at ang lakas ng presence ng Holy Spirit sa buhay ninyo. Sino sa inyo makakapagpatotoo niyan? For sure, mag-amen dito yung mga prayerful. Sino dito yung pag may problema ka, luhod, pikit, iyak, tapos naramdaman mo yung presence ni Lord, naramdaman mo niyakap ka ni Lord, naramdaman mo sinabi sa iyo ni Lord, akong bahala anak. Naramdaman mo sinabi sa iyo ni Lord, I am in control. Narinig mo yung boses ni Lord, sabi niya sa iyo, huwag kang mabahala. Ako pa rin ang Diyos mo. Nothing is impossible with me. How many of you will agree with me? Can I see an amen? Can I see an amen to that? Na every time that you face a circumstances in your life, the first thing you do is to pray. Pagtapos mong mag-pray, parang solved na ang problema. Parang nawala lahat. Nawala lahat ng negativity. O sabi ni Tita Julie, amen, glory to God. You're my only hope, my Lord. Sabi ni Eileen, ang sarap ng feeling, masarap magbabad sa presensya ng Panginoon. Sabi ni Risa, amen. Sabi ni SP, amen. Sabi ni Noraline, amen. Si Nanay Nida, amen. Sabi ni Helen, amen. Hindi ba't napakasarap manalangin? Kapatid, kung hindi mo na-experience yan, hindi aksidente na makikinig ka ng morning devotion. God wants you to have a communion with Him, an intimate communion through prayer. Ang sarap niyan. The more you pray, the more you worship Him. The more you pray when you are having a problem, the more solution that you are receiving from the Lord. The more you pray, the more you profess na, Lord, Ikaw lang ang kailangan ko. Lord, Ikaw lamang. And as we spend time with the Lord through prayer, God is so loving that He is teaching us how to communicate with Him and listen for that still small voice that He is saying to you, anak, I am pleased. Nakikita ko yung mga luha mo. O sabi ni Sister Vilma, a prayerful church moved the heart of God. Pray without ceasing. Ang ganda, no? O ito, tanong ko lang sa inyo. Ito lang survey question ko lang. Kasi, na-experience ko ito many times. How many of you have experienced this? Be honest with me. How many of you experienced this? Yung sobrang bigat ng problema mo, na wala ka ng ibang nagawa kundi umiyak na lang sa Panginoon.
Yung hindi mo na maibuka yung bibig mo. You cannot even open your lips. Pero yung puso mo, nananalangin sa Panginoon. Ilan sa inyo naka-experience niyan? Nung nalaman mo na na-diagnose ka na may cancer ka? Nung nalaman mo na sa dinami-dami na matatanggal sa trabaho, ikaw pa natanggal. Ang dami mong responsibility. Nung nalaman mo na sa dinami-dami ng mga nangyari sa buhay mo, parang walang katapusan. Na hindi mo nakuha, hindi mo na-receive yung dapat na para sa'yo. Na pinagkatiwalaan mo tapos naloko ka. Yung inalagaan mo pero ganun ang iginanti sa'yo. Yung minahal mo pero tinalikuran ka. Sinaktan ka. Ilan sa inyo naka-experience ng ganyan? Practical lang, ano? Yung ating mga personal experiences sa buhay natin. Ilan sa inyo naka-experience nung pagpikit mo, naiyak ka na lang. Hindi mo na maibuka yung bibig mo sa kung anong sasabihin mo kay Lord, pero nananalangin yung puso mo. Your heart is the one who's praying. It's hard to open your lips, pero iyak ka ng iyak, pero nananalangin ka sa Panginoon. Alam mo kapatid, that is a very powerful experience. Alam mo kung bakit? Yung Holy Spirit, yung puso mo, kabit na kabit sa Panginoon. Sabi ni Lord, anak, wag mo nang ibuka yung bibig mo. Alam ko na kung anong kailangan mo. Minsan yung pag-iyak natin, panalangin yun eh. Minsan yung pagtumulo na lang yung luha mo, panalangin na yun. Kasi yung puso mo ang nagsasalita sa Panginoon Diyos. O sabi ni Ate Marisa, ako po, Pastor. Sabi ni Tita Mirna, I said, Lord, ikaw na lang po ang bahala sa akin. Sabi ni Janet, Amen. I do. Amen po. Amen. Kita nyo, ang dami sa atin nakaranas pala niyan. Amen. Jesus is close to the broken-hearted. Your heart speaks itself to Jesus Christ. Through it all, we grow deeper in our relationship with the Lord. Now, I will share to you several things that are essential to establish a powerful prayer life. Sabi nila, Pastor, ako hindi pa. Kaya hindi po ako makapag-amen, Pastor, kasi hindi ko pa nararanasan yun eh. Pastor, honestly, hindi po ako prayerful eh. And praise God nga po, through this morning devotion, Pastor, medyo natututo na ng konting manalangin. Pautay-utay, pakunti-kunti, natututo na. Kapatid, I will share to you. What are the essential things that we need to establish a powerful prayer life? Number 1, choose a definite time to spend with the Lord in prayer. 24 hours a day. 8 hours kang natutulog, 8 hours kang nagtatrabaho, or somehow 10, 12 hours kang nagtatrabaho. You have to identify. Maghanap ka yung oras na yun kung saan dun ka makikipag-usap sa Lord. You need to set a time, whether it is early in the morning or it is late in the evening, it is not the issue. Walang issue dun eh. Alam nyo ang ano dito, ang susi dito, consistency. Consistency. Halimbawa, pumapasok ka ng alas 8 ng umaga, ang oras ng trabaho mo. Umaalis ka ng alas 7 ng umaga para makarating ka sa trabaho mo 1 oras na biyahe mo. So gigising ka obviously 1 hour, magpe-prepare ka. Bakit hindi mo gawin, kung gumigising ka ng 6 o'clock, gawin mong 5:30 gumising ka na. Yung 30 minutes, ilaan mo kay Lord. Ibigay mo kay Lord yung 30 minutes. So pagising mo, bigyan mo si Lord ng 30 minutes or kung gusto mo 15 minutes, you need to set a time. Whether it's early in the morning, whether it is at noon, or sa gabi, you have to choose a definite time to spend with the Lord in prayer. Pero ang importante dito yung consistency. Hindi pwedeng prayer ngayon, bukas wala. Prayer ngayon, bukas wala.
You have to be consistent. You have to ask God to show you the perfect time when you can be alone with Him. Pumili ka ng oras na yung tahimik, yung maririnig mo si Lord, yung magkakaintindihan kayo ni Lord. You have to choose a definite time. Pangalawa, you have to select a place where you can be alone with Him. Humanap ka ng lugar. Una, anong oras? Pangalawa, saan ako magpe-prayer? Select a place where you can be alone with Him. Although you may be limited as to where you can go, but to have time alone with the Lord, He will provide you with the perfect place for you to seek Him. Ang susi, tanungin mo si Lord. Sasabihin sa'yo ni Lord. Kaya ngayon sa akin, suggestion lang eh. Kung sa tingin mo lahat ng tao sa paligid mo tulog pa ng ganung oras, edi mag-effort ka. Gumising ka ng maaga, unahan mo sila para yung panahon na tahimik, doon ka makipagkwentuhan kay Lord, doon ka mag-pray, doon ka magpasalamat, doon ka humingi, doon ka mag-worship sa Kanya, doon ka magsumbong, doon mo ipadala yung mga prayer request mo sa Kanya. Select a time, select a place where you can spend alone with the Lord. Ipoprovide naman ni Lord yan eh. Umaga ba yan o gabi? O gusto mo pag tulog na sila lahat o bago ka matulog? It's up to you, kapatid. You have to determine. O sabi ko kanina, consistency ha. Paano tayo makakapag-establish ng powerful prayer life? Pangatlo, you have to make a commitment to pray daily. Kailangan may commitment. Covenant mo yan kay Lord. Commitment mo yan kay Lord. Na Lord, bago ko umpisahan ng araw ko, gusto ko Lord magkwentuhan muna tayo. Lord, bago ko simulan ang lahat ng kwento ng buhay ko ngayong araw ng Wednesday, Lord, gusto ko magkwentuhan muna tayo, mag-usap muna tayo, Lord. Magre-report muna ako sa iyo, Lord, at hihingi muna ako sa iyo, Lord, ng lahat-lahat sa buhay ko. Why? Having a commitment to pray daily, this alone tells God, yun lang ha, sinasabi mo sa Diyos na that your heart is open to Him and that you want to learn more about Him and you want to learn His plans for your life. Yun palang pinakikita mo na yung commitment mo sa Kanya na, Lord, alam mo Lord, talagang Ikaw ang inuuna ko sa buhay ko. At gusto ko Lord matutunan kung ano pang meron ka. Gusto ko magkakilala pa tayo ng lubos, Panginoon Diyos. At gusto ko pang malaman, Lord, kung ano yung mga plano mo sa buhay ko, lalo na ngayong araw na ito. Ang ganda niyan, mga kapatid. Ang tanong, mahirap bang gawin? Hindi. Kasi pag gusto mo, kaya mo. Lalo na pagpatungkol kay Lord, walang imposible. Gagawan mo yan ng paraan. Yung mga ibang bagay nga nagagawan mo ng paraan. Ito pa kaya, para din sa iyo to. This is for your benefit, hindi para sa benefit ng ibang tao. However, pag nagkaroon ka ng commitment kay Lord, naging powerful prayer life ka, mga kapatid, ang makikinabang nito, hindi lang ikaw, pati pamilya mo. That's true. Yung pananalangin mo, yung prayer mo na, Lord, yung ibang mga anak ko, Panginoon Diyos, lahat makatapos, magkaroon ng magandang trabaho. O ilan dito, again, tatanungin ko kayo. Ilan dito sa atin, mga kapatid, I'll ask you, will agree with me, because of your prayer, naging matagumpay ang mga mahal natin sa buhay. Isa yun na naging paraan para ang blessing ni Lord, ang provision ni Lord, dumaloy sa pamilya dahil sa isang nanay na nagpe-pray sa kanyang mga anak. Dahil sa isang tatay na nagpe-pray sa kanyang pamilya. Dahil sa mag-asawa that they never gave up in prayer. Ilan sa inyo makakapagpatunay? How many of you will testify, will say, alam mo Pastor, napagdaanan namin ang lahat ng pagsubok namin sa buhay. Alam mo Pastor, mahirap man ang buhay namin. Pero napagtapos ko yung mga anak ko, Pastor. Bakit? Through prayer. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Na every time na nananalangin kami,
pinagkakaloob niya yung hinihingi namin sa Kanya through prayer. Ilan sa inyo makakapagpatotoo niyan? Can I see an amen to that? That because of your prayer, your request has been answered. Through prayer, it moved the mountains of problems in your life. Galing ano? Ang galing. Bakit? Kasi naging prayerful ka. Naglaan ka ng oras, naghanap ka ng lugar sa bahay mo, at kinumit mo yung sarili mo, Lord, whatever happens, I will pray first thing in the morning. Dadagdagan ko pa, Lord, hindi lang sa umaga. Dadagdagan ko pa, Lord, pag may break time ako, Lord, yung 10 minutes ng break time ko, Lord, makikipagkwentuhan ako sa iyo. Dadagdagan ko pa, Lord, bago ako matulog, magdi-devotion ako, magbabasa ako ng word mo, Panginoon, mananalangin ako, magpapasalamat ako sa iyo. Grabe. A prayerful person is a powerful person. A prayerful couple is a powerful couple. A prayerful family is a powerful family. A prayerful church is a powerful church. That's true. Dahil sa panalangin. Number 4, keep a journal that contains your request and how God answer your prayers as a continuing testimony of God's work in your life. Ilan sa atin dito yung may journal? Yung nililista yung kanyang mga prayer request. Yung sinusulat niya. Anong date? Pinag-pray ko ito kay Lord eh. I prayed to God for provision, for my family. Kasi yung anak ko nitong araw na ito may sakit. I prayed to God na pagalingin ang anak ko. I prayed to God na matanggap ako sa trabaho na ito. Tapos nung binigay ni Lord yung prayer mo, chinechekan mo, answered prayer, date, time, I received the job. Answered prayer, check. My child was healed. Date, anong oras pinagaling? Na-diagnose ako ng ganito, but the same day, the same year, sinagot ni Lord, I am cancer-free. Keep a journal. Alam niyo, ang sarap balik-balikan yan. Yung titignan mo yung journal mo, sabi mo, ay, kalahati na pala ng notebook ko yung naisulat ko mga prayer request ko. Oh. At karamihan sa kanila, sinagot ni Lord. Ang tawag doon, continuing testimony of how God's work in your life. Tapos i-share mo yan sa anak mo, sa apo mo. Anak, halika. Huwag kang mawawala ng pananampalataya sa Panginoon. Bakit, Nay? Bakit, Lola? Bakit, Lolo? Anak, halika. Tignan mo kung gaano karami itong prayer request ko noon. Hanggang ngayon, ito ang prayer journal ko. Anak, lahat ng may check, answered prayer yan. Anak, lahat ng check, sinagot ni Lord. Nandyan pa yung date kung kailan sinagot ni Lord. Tignan mo kung kailan ko pinag-pray. Oras lang ang pagitan, sinagot na kaagad ni Lord. That is a continuing testimony of how God is working in your life. And you have to write down, remember to write down yung mga tinatawag na specific verses that He applies to your situation and the promises that He gives you from His Word. Church, remember this. Morning Devotion family, God honors the prayers of His children. That if you go to Him, seeking Him without fail, obeying His commands, He will provide all that you need. Seeking Him without fail, praying Him without fail. Humihingi ka kay Lord, meron kang pinagpe-pray kay Lord. Sumagot si Lord sa iyo, sabi ni Lord ganito, huwag mong alalahanin anak, I will provide. Just do what you have to do. Just serve. Mag-serve ka lang anak, I will provide. Akong bahala sa iyo. Hindi ka naman sumunod. Hingi ka ng hingi, hindi ka naman obedient kay Lord. Well, I don't know. Kasi ang standard ng Panginoon Diyos, si Lord simple lang eh.
Hingi ka kay Lord, sumunod ka sa Kanya. Sundin mo siya. Mahirap bang sundin si Lord? Obviously, hindi. Kaya bang i-provide ni Lord? Walang imposible kay Lord. Kaya niya ibigay lahat. And sometimes, bago niya ibigay, tinitignan lang niya yung kanyang yung obedience. Tinitignan lang niya yung obedience sa Kanya. Because if you obey God, you trust God. If you trust God, you know God. And the reason why many people do not obey God is because they don't trust God. If you don't trust God, obviously you don't know God. Magpapakilala muna siya sa iyo. Kailangan kilalanin mo muna siya. Ang tanong, hindi po ako magaling manalangin eh. Don't worry about what to say. The Holy Spirit will show you. The Holy Spirit will show you. Ano sabi ko kanina? There are many times that tears are just as effective as words. Yes. At huwag niyong kakalimutan that the Lord is sensitive to every tears that you cry. Kahit baldi-baldi pa ang nailuha mo. The Lord is sensitive to every tears that you cry for Him. Bakit? Because He understands the hurt that you feel. So kung naiintindihan pala ni Lord yung sakit na nararamdaman, yung lungkot na nararanasan mo, He knows how to deal with, He knows how to guide you through any trial that you must endure. Tandaan nyo, wala kang pinagdaanan, wala kang pinagdadaanan, at wala kang pagdadaanan na hindi pinagdaanan lahat ni Jesus Christ. In the presence of Jesus Christ, whenever problems will strike your life, what should you do? Turn to God immediately in prayer. Parating pa lang, ipag-pray mo na. O nangyayari sa buhay mo, mas lalo kang mag-pray. At alam mong dadating na, mag-pray ka na. Unahan mo na ng prayer. Because the presence of the Lord will give you hope. Yung presensya ng Panginoon, bibigyan ka ng pag-asa. Yung presensya ng Panginoon, bibigyan ka ng lakas. Yung presence ni Lord will give you wisdom that you need to what? To face the situation with confidence. At sa buhay mo, throughout your lifetime, you may face many difficult situations. Totoo yan. At ang good news, marami yan. There will be more difficult situations. Some situations will be very exciting. Some situations may feel as though they will break your heart. But no matter what challenges come, you can be sure that in the middle of the storm, sa gitna ng bagyo, kasama mo si Lord. Type in the comment section, kasama ko si Lord. Kasama ko si Lord. Declare this. Tinan mo sabi ng John 15:7. O senior sa atin ni Brother Manny, Tito Manny, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it will be done for you. Type in the comment section, kasama ko si Lord. Declare mo na yan. Ano man ang challenge ng buhay, you can be sure of that God is with you in the middle of the storms. Bakit? Bakit ba lagi nating kasama si Lord? Bakit ba dapat nating tandaan yun? Alam niyo kung bakit? Natutuwa si Lord eh. The Lord is enjoying every time that He sees you rejoicing over His blessings. At nalulungkot din ang Panginoon. Alam niyo ba nalulungkot din si Lord? Pagka dinadatnan tayo ng mga problema at lalong nalulungkot si Lord pag alam niya na hindi ka lumalapit sa Kanya, sabi ni Lord, anak, nandito lang naman ako. Oh.
Bakit ba kung saan ka nagpupunta? Bakit ba kung sino kinakausap mo? Anak, nandito lang ako. Anak, nalulungkot ako kasi alam mo, kaya kong gawin sa'yo to, pero hindi ka nag-e-effort. Hindi mo ako hinahanap. Nalulungkot si Lord. Anak, parang magulang yan eh. Di ba yung magulang? Iniintay mo lang lumapit minsan yung anak mo eh. Nalulungkot kasi alam mo kung bakit. Ewan ko pa sa anak ko na ito. Alam naman niya na, kilalang kilala ko na siya. Alam naman niya na, kaya kong gawin yung mga bagay na yun sa kanya. Iniintay ko lang naman lumapit sa akin eh. Iniintay ko lang naman na magsalita sa akin eh. Sometimes ganun tayo eh. Walang isang ama na pag lumapit ang anak, itataboy. Walang isang mabuting ama na magtataboy sa anak. Sasabihin ng tatay mo, alam mo anak, tinitignan lang kita. Inaantay ko lang naman talagang magsalita ka sa akin. Inaantay ko lang na lumapit ka. And a father will always embrace his son. O tama na anak. Halika na dito. Mahal ka naman talaga ng tatay. Halika dito. Nasa ina-experience yan. Sometimes, many people, they squandered in life. Ayaw bumalik, ayaw kausapin. Probably, maybe, nahihiya. May pride. Pero ang tatay laging nandyan. Ang Diyos ang ating tunay na Ama. He just wants you to turn immediately to Him. At kung tayo follower ni Jesus, ganun din tayo bilang example, bilang modeling, bilang ama ng simbahan, bilang ama ng tahanan. Minsan iniintay lang natin yung anak natin na lumapit sa atin. Yes. Because the Lord rejoices whenever He sees His children rejoicing, being happy with His blessings. Church, remember this. Always remember that God is bigger than any problem that you face. And the distance between your success and failure is your victory and defeat. Mga kapatid ha, yung victory and failure, yung victory and defeat, yung success and failure, alam nyo kung ano lang ang distansya niyan? It is the distance between your knees and the floor. That as you kneel before our Lord and Savior and you surrender in prayer, you claim the victory. You claim the victory. You will never be taller. You will never be stronger if you will not kneel down on your knees before God. Gusto mo mas lalong lumakas? Matuto kang lumuhod sa Panginoon. Gusto mong mas lalo kang tumibay? Matuto kang lumuhod sa Panginoon. Why? Because He knows the way before you. God knows the way before you. God can guide you through the difficulties of life if you will trust Him. And when you submit to Him in obedience, He applies His what? His unlimited resources, His unlimited wisdom, His unlimited power to help you. Ito ang challenge sa atin as we end. My challenge to you is simple. Simple as this. Parang 1+1 na challenge ko sa inyo to. Whatever you are facing, trust God. Get down on your knees. Ask the Lord to take away that anxiety, to take away that negative emotions, take away that fear, and take away that feeling of frustration, and have faith in the Lord and rest in the peace and care of the Lord. Church, you will never feel more accepted. You will never feel more secure than you do in the presence of God. Yung victory mo, yung katagumpayan mo, iniintay ka lang. Whatever you're facing, trust God with it. Ganda, no? Ang ganda. We stand tallest and strongest on our knees. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful, amazing Wednesday
that you've given us, Lord God. That as we apply these principles in life, Lord, gusto namin maging prayerful. Gusto namin maging powerful. A powerful father, a powerful mother, a powerful couple, a powerful church. And Lord, now that we know the key to receive that victory, that power, that is only to dwell always in your presence through prayer. I-lead mo kami, Panginoon. Kung anong oras kami makikipag-appointment sa iyo araw-araw. Saang parte ng bahay namin? Saang lugar kami mag-uusap? Saan lugar ka namin kakausapin, Panginoon? And that will be our commitment. At hindi lang yun, Lord. Beginning today, we're gonna keep a journal, Panginoon Diyos. Ilalagay namin yung prayer request namin at ilalagay din namin, Panginoon, kung kailan mo sinagot ang aming panalangin. Because we believe in our heart, Lord God, na wala kaming panalangin na hindi mo ibibigay, lalo pa nga, Panginoon, kung alam mong makabubuti sa bawat isa. We love you, we honor you. In Jesus' name we pray, Amen and Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Happy Independence Wednesday sa ating lahat. Laging tatandaan, ugaliing manalangin, ugaliin, isabuhay, gawin palagi. Huwag palilipasin ang araw na hindi kayo mananalangin, makikipagkwentuhan sa ating Panginoon Diyos. Isuko ang lahat, surrender everything to God through prayer. In that way, victory awaits for the life of every believer. At huwag kakalimutan, we are blessed by God. I love you all, mga kapatid, with the love of the Lord.